Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Kahit sa kayo dako ng mundo, good morning sa inyong lahat. From us here in Europe. So, padaan sa inyong mga wall. Ibig sabihin, kapag duman ako sa inyong mga wall, ay buhay pa ako. Hello everyone. Nag-short na ako sa YouTube kanina. So, I'm taking my coffee in the morning. Kagigising ko lang eh. Kagigising ko lang. Ah, kumusta na kayo lahat kayo? This my morning coffee. So, at least kahit papaano natapos na rin ang aking isipin. So, natapos na ang 18th birthday ng anak ko. Nairaos na rin. So, nairaos na rin yung birthday ng anak ko, mga anak ko. So, wala na akong iniisip. Lumipas na naman ay isang taon para sa amin. Sabi ko sa anak ko taon-taon kapag magbakasyon ka, itaon mo na lang sa birthday mo sa kanya para uwi ka dito sa bahay at paghandaan natin. Kaya maganda kapag gano'n, at least kahit paano, gano'n talaga pag mga anak, pag lumalaki na sila, nagkakatrabaho na, so talagang lalayo sila sa mga magulang. So, tanggap naman natin yun dahil noong una mahirap. Nahirapan ako. Pero ngayon, kailangan pilitin dahil especially sa amin, dahil hindi kami nasanay na wala sa tabi namin ang aming mga anak. So, lagi silang andyan. Hindi nga ako umalis sa kanilang tabi any single hour, minutes, lagi akong nasa tabi nila. Hindi ako umaalis. Hindi nga ako namamasyal. Kapag nasa bahay sila, nasa bahay din ako. Kapag wala sila, nasa school, wala din ako sa bahay. Pero pag andito na sila sa bahay, hindi na ako lumalabas. I better be to stay with them. Mas okay sa akin mas okay, mas mas okay. Mas okay na okay sa akin. Ngayon, yung anak kong lalaki, malis na ulit sa work niya. And ewan ko kailan ulit siya babalik. For sure, sa December, medyo hindi siguro. Ewan ko lang kung makakakuha siya, makakalis siya doon. Pero sigurado, next year, kasi dito kasi, sa amin, every August, mayroon yung tinatawag na perye. Yung perye dito is may mga uh, tawag mo dito, yung mga workers dito, mayroon silang karapatan na magbakasyon. Yung iba, isang buwan. Yung iba, 28 days. Actually, it is only 27 days based sa batas. Pero yung iba kasi, in-exacto na lang ng isang buwan. Pero yung iba, kagaya ng ibang mga work, ay ano lang sila, 2 weeks lang o less than 2 weeks yung mga nag-work sa mga buildings, yung ibang mga nag-work sa mga ibang mga depende. Pero sa August, maximum yung 1 month vacation ng every worker dito. Yun ang karapatan nila. At least in a year, meron silang rest day na gano'n to gather with their own families. Dahil ang family is the most important thing in our lives. So, pero karamihan kasi dito nagta-travel sila. So, yung mga iba talagang pinapag-ipunan na. So, nag-iipon na yan ng pera kasi automatic yan. Every August, bakasyon yan. Yung iba, nagta-travel. Maganda sa amin dito sa Europe dahil we have 44 countries, we don't need any kind of visa or ano pang aayusin mong dokumento, hindi na.
Kasi meron kaming card eh. Meron kaming card. So, pag sa ibang bansa, kukuha ka pa ng mga visa na yan, kaya masyadong komplikado. So, marami ang mga taga rito talagang nag-outside of the country sila. Pupunta kung saan saang ibang lugar. Kami, di kami umalis. Dito lang kami, yung anak ko pumunta dito sa amin. At mag-unbox tayo. Tingnan mo yung pasalubog sa akin nung anak ko. My son is really concerned about me. Napakalambing ng anak ko. Tingnan mo kung ano yung pasalubog niya sa akin. Oh, baston. May pasalubog siya sa akin, baston. Kasi, minsan kasi, hindi ako nakapaglakad minsan. Kasi minsan pag sinusumpok ang uric acid ko, hindi ako nakakalakad. So, papilay-pilay ako. Kaya, ibilhan niya ko ng baston. Actually, yung baston ng aking mother na nasa Pilipinas, nung umuwi kami, ay kinuha ko. Nasa akin. Yun ang ginagamit ko. Pero ito, ibigay sa akin ng son ko, it's much better. Alam nyo kung bakit? Kasi pwede hindi siya masyadong ano yung space niya kasi maikakarga mo sa kotse without any problems. Tignan nyo kung bakit mas okay to. Natatanggal siya, oh. Ganyan lang siya kaliit, oh. Ganyan lang siya kaliit yung baston. Kaya hindi siya nakakaabala kapag isakay mo sa kotse. Dito, oh, baston. Tapos, igagalo mo siya. Oh, baston na ulit siya, oh. Baston. Nababaluktot, oh. Nababaluktot. Oh, malit lang siya, oh. Kasi minsan kasi kapag sumasakit yung paa ko, kapag kumakain ng mga pinapaitan, mga karne, mga dinuguan, which is my favorite that hindi ko naman maiwasan dahil talagang paborito ko siya talaga kainin kahit mamalang bihira. At least matikman ko kasi paborito ko eh. I don't care. Sometimes kung sumakit yung paa ko, importante makatikim ako. Masarap kasi para sa akin ang pinapaitan eh, tsaka dinuguan. Pasok na pasok sa aking panlasa. Lagi akong nagluluto nun dito pag may okasyon. Sila pinapagluto ko, hindi para sa akin. Pero sometimes, titikman ko rin dahil ako nagluluto eh. So, talagang pag may okasyon, paborito ko ng lutuin ang pinapaitan. Not for me, but for them. Para sa kanila. Kasi masarap nga naman siyang hindi lang pang ulam, pang pulutan din. And may isa pa, pasalubong yung aking anak ko. Taran! Na-unbox ko na ito eh. Nung pa ginamit na namin. Alam nyo kung ano to? Massage. Maganda to kapag may rayuma ka. Maganda to pag may rayuma ka. Wala naman akong rayuma eh. So, pang masahe. Tignan mo, may push button sa dito. Buksan natin. Yan. Oh. Tapos, magmamasahe siya. Tignan mo. Oh. Woo! Oh. Oh. Woo! Ay, ah? Sa pakiramdam, oh. Nagmamasahe siya, oh. Mayroon siyang power level
1, 2, 3, 4, meron siyang light hanggang pang strong. Malakas siya, pang masahe. Rechargeable. Okay din eh. Okay din siya, maganda. How sweet is my son is. Grabe, ang bait-bait ng anak ko. He is always concerned. Okay ba? Oo. Okay, kari ko. Nakakahilo. Nakakahilo, guys. Nakita niyo. Kahapon, pumunta kami sa supermarket. Pinapanood ko nga yung video ni Itlog ng Pinoy from Germany. Namasyal sila dito. Dito sila ngayon eh. Namasyal sila dito, nag-cross country sila. Hindi ko na napatapos dahil nga tawag mo dito, pumunta kami sa palengke. Nabalik kami. You know what? Pero alam ko na ito kasi nanggala ko doon nung nakaraan. Talagang sinadya talaga namin ito para bumili. Worth of 30 euro, 30. Tapos magdagdag ka lang ng piso, 1 euro, meron ka lang hair dryer. Nababaluktot ito. Nababaluktot. Ayan maganda nga eh. Nagustuhan ko. Kaya kahapon, sinadya namin talaga ito na mamaringke doon. Worth 30 euro. Magdagdag ka lang ng piso, meron ka lang ganito. Actually, marami kaming ganito dito sa bahay. Yung anak ko, meron siya doon sa kwarto niya. Sa CR, may isa. Yung reserve namin sa CR, may isa pa. May isa pa doon. Tapos, ito pa. Actually, dalawa kinuha namin. Dalawa. Actually, dalawang hair dryer eh. So, ang ginawa namin, lumagpas niya kami sa kota eh. So nakapag-espesa kami nakapagtalengke kami ng 80 euro ang nagastos namin. Pinaghiwalay namin ang resibo, 30, yung isa, 50 na nasubrahan yung expense namin. Pero okay lang yun kasi nagagamit naman namin lahat dito sa bahay eh. Nagagamit naman namin lahat dito sa bahay eh. Kaya pinaghiwalay namin, kaya nakakuha kami ng dalawang hair dryer. Marami na kaming hair dryer dito sa bahay. Sobra-sobra na. Marami. Marami talaga sa totoo lang. Alam nyo kung bakit ko lagi itong nagugustuhan? Kasi napaka-importante dito ng hair dryer. Kasi pag nasisira siya, ay kapag hindi nagkaroon ng sale o promo, kagaya nito, pag walang sale o promo, kagaya nito, mahal ito. Mayroon yung hair dryer na nagkakalaga ng 30, mayroon nagkakalaga ng 40, halos ganito rin ang klase. Halos pare-paras lang. Pangalan lang ang nagkakaiba. Yung pangalan lang sila nagkakaiba. Pero pare-paras din na hair dryer. Kasi pag maligo ka kasi dito, kahit summer, kahit mainit, kailangan mo mag-hair dryer. Kasi nga, yung pagdapasukan ka ng lamig sa ulo, magkakaroon ka ng stiff neck o sasakit ang ulo mo. Kasi dito kasi, kahit nasa loob ka ng bahay, malamig. Pero pag nasa labas ka, during summer, mainit. Pero pag nasa silong ka ng punong kahoy o nasa loob ka ng bahay, malamig. So, pag hindi ka nag-hair dryer,
Pag nasa loob ka ng bahay, ganun lang yung gagawin mo, magkakaroon ka ng stiff neck, tapos sometimes mahihilo ka. Dahil nga, malamig kasi. Not unless na ang bahay mo dito ay nasa last floor ka. Kasi doon sa last floor kasi ng mga building, mainit. Mainit talaga doon pag summer. Pag, kapag, kapag summer doon, kapag ang bahay mo ay doon ka sa pinaka last floor lang sa building, mainit doon. Pero kapag nasa lower ground ka, nasa fourth, kunwari, nasa fifth floor ang bahay mo, nasa fourth floor ka, third floor, mas okay doon. Pero pag nasa lap roof ka, mainit. So, mainit. Talagang kailangan mo mag-ventilation. Pero pag nasa lower floor ka, kailangan mo mag-hair dryer. Kaya hindi dapat mawala ito, hair dryer sa loob ng bahay nyo. Kasi mapapasukan ka ng lamig sa ulo. Masakit pa naman kapag napasukan ka ng lamig, sakit sa ulo. Masakit sa ulo. Mahirap dito kalaban ang lamig. So, kailangan alagaan mo dito health mo kasi yun ang puhunan mo dito para magtrabaho. Kasi pag may sakit ka, paano ka makapagtrabaho? Wala. So, hindi dito pwede yung paisi-isi lang ang buhay. Kailangan mo magtrabaho to work, to survive. Dahil nga, kung wala kang income, mahirapan ka sa buhay mo. Kung ikaw ay sa trabaho, mapili ka sa mga work mo, ay mahirapan ka dito mag-survive. Maraming trabaho dito, pero kung mapili ka, gusto mo lang sa trabahong white-collar jobs, ay mahirap dito. Mahirap dito maghanap ng ganon. Kaya, you cannot survive here dahil sa mga bills. Nag-umpisa tayo sa bahay, mag-umpisa tayo sa kuryente, mag-umpisa sa tubig, mga expenses lahat yan monthly expenses yan, internet, tapos mga cellphone nyo, mga load ng mga cellphone, pagkain nyo, tapos meron yung mga tax dito na mga binabayaran. So, kailangan mo talaga mag-work, mag-move. Hindi kagaya ng mga dito, mga clandestine, yung mga tawag mo ito, yung immigrants na na TNT, ay walang problema yung ngayon. Kasi sila, ang gobyerno dito, binibigyan sila ng alodyo, kung tawagin, paano ba sabi ng alodyo sa word natin? Parang meron silang pabahay, kagaya yung pinupuntahan namin hotel. Yung hotel dati na pinupuntahan namin, ginawa nilang bahay ng mga bawat kwarto-kwarto, andun lahat sila. Libre pa bahay, pagkain, may allowance pa silang €150 yung mga yun, yung mga clandestine doon. Libre na sila sa bahay, lahat libre, tubig, kuryente. Yung hotel dati na pinupunta namin doon, wala na dahil kinuha lang sa gobyerno, binayaran na sa gobyerno, sila ang pinatuloy doon. So, wala na may allowance pa sila. Dahil lahat naman yun mga tao dito yung mga tax doon kinukuha sa mga tax sa akin, sa mga lahat dito, lahat hindi lang ako kundi sa lahat. Malaki yung tax na ibinabawas. Gaya sa akin yan, laki ng tax na ibinabawas sa akin. Pero that's okay. Importante, hindi sila magulo. That's fine. Happy na dito. Happy na dito sa dalawang
hair, hair dryer. So, sa madaling salita, nakatipid ako dito ng, binayaran ko isa piso, dos lang ito, 2 piraso, hair dryer. So, collection stock, collection stock natin yan. Kaya, hindi tayo maubusan. Mayroon pa doon. Ngayon, isa, naka-stock. Mayroon pa doon sa CR. Yung anak ko, may mga blower yan sa mga kwarto-kwarto nila. Mayroon silang sariling gamit. Okay, ano pa isi-share ko sa inyo? So, I'm happy na nakapag-vlog ulit ako. Nakita nyo ako. Kung saan man makakaabot ang vlog na ito. Vlog ba tawag dito? Vlog ba tawag dito? At least nakita nyo ako na buhay pa ako. So, pag nakapag-vlog pa ako, ibig sabihin, buhay pa ako, active pa ako. Kahit konti na lang. May edad na rin ako. So, malapit na rin akong hindi ganito. Hindi nyo na rin ako makikita dahil tinatamad na rin ako. Actually, itong ginagawa ko na to is not about, ano tawag mo dito? Itong ginagawa kong pag-vlog ay my purpose is my memories. My memories kasi sa YouTube kasi mas okay kaysa sa Facebook. Kasi sa YouTube, sa hinahaba-haba ng panahon, hindi mawawala. Kasi ang YouTube, hindi mawawala yan. Sa hinahaba ng panahon, andyan pa rin ako. Makikita nyo nila pa rin ako. Especially mga anak ko, mga apo ko. Makikita nila itong vlog ko na ito. So, ang ibig sabihin na, ang tawag ito, so ang ibig sabihin, pag may mga apo na ako na hindi na nila ako makikita, ayan ang lolo ko. Yan ang lolo ko. Di ba? At least yung memory ko will be here in YouTube. May mga pictures din ako dyan na ipinopost, yung mga pictures ng mga anak ko. So, pagdating ng panahon na pag nagkaanak sila, makita, ito ang mama ko nung maliit pa siya. Di ba? At least kahit pa paano makikita nila ito kapag tumanda na sila. At magkakapon na ako na hindi na ako magagalito. Mag-vlog, mag-send ng mga pictures. So happy. So happy dahil kahit pa paano makakaiwan ko ng bakas ng aking nakalipas. Bakas ng aking nakaraan, nung aking kabataan pa. Abang bata-bata pa malakas-lakas pa tayo andito pa tayo sa YouTube. So thank you everyone for listening for me. Kahit hindi ko alam ang pinagsasabi ko, sana intindihin nyo na lang yung mga masasabi ko. Kahit ako hindi ko alam mismo ang sinasabi ko. Hindi kami minsan nagkakaintindihan Hindi kami nagkakaintindihan ng aking katawang lupa at ng aking spiritual being. Na nagkakaroon kami lagi ng discussion of internal discussion ng aking spiritual being. Lagi kami nag-aaway, lagi kaming nagtatalo, kaya minsan hindi ko alam mga sinasabi ko minsan. Kaya minsan hindi ako nagsasalita ng para sa akin, kundi nagsasalita ako para sa kanya. Kaya minsan pagpasensyahan nyo na ako minsan kasi minsan hindi ako nagsasabi noon hindi ko actually intention na ganun, pero wala mas malakas ang spiritual being ko, yung nasa loob ko talagang pinupush through niya ako. My spiritual being commands over me. And let it be. Okay, have a good morning dahil morning dito, and have a good afternoon
kung good afternoon sa inyo and have a good evening, kung good evening sa inyo, world, and andito lang ako. Andito lang ako. So, soon, kung mawala man ako dito sa YouTube o sa Facebook, pero andito pa rin ako. Habang malakas-lakas pa, mangungulit pa rin ako sa inyo. Pag hindi niyo ako makikita, ibig sabihin no, my interest has no longer, wala nang no longer. Nahirapan ako magsalita. Talaga, actually, nahirapan ako magsalita dahil hindi ko lang pinagsasabi ko. Dahil halo na may English, may Tagalog, may Ilocano, may Italian. So, halo-halo. Minsan hindi ko na alam kung ano yung yung salitang ginagamit ko Minsan napapaghalo ko na. Minsan kahit sa makausap ko, minsan nagtatagalog ako mali-mali na pala mga sinasabi ko. Napapaghalo-halo ko na yung mga language na alam ko, mga dialect na alam ko. Napapaghalo-halo ko na. So, keep safe everyone and ibig sabihin kapag nag-vlog pa ako, buhay pa ako. Andito pa ako. Good morning everyone and have tawag mo dito, hoping na mayroon tayong good journey in life. Stay cool, stay good, be nice to everyone. Magpakabuti tayo mga kaibigan because iba pag mabuting tao ka. Bayan!